Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumitindig. Panalangin tinutupad, pagsubok pala'y pinapasan. Pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumitindig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Kabutihan mo. Kabutihan mo. Good morning, Jesus! Good Amen. morning, Coffee Family. Amen. Yan. Beautiful morning. Thank you, Lord, at kami ay nabigyan na muli ng pagkakataon na makasama kayo sa ating pag-aaral. Amen. Yan. Yung awitin, let us declare the goodness goodness of of our God. Ano ha? Yes. Aking pupuri, sasabihin, mga kabutihan mo. Amen. Tamang-tama sa topic natin ngayon yan, Pastor. Amen. Oo nga,
yung ano, parang hindi ko rin naririnig. Ito. Malakas sa labas. Amen. Walang mic si Kuya, baka Check. patay. Check. A. Ayun. Ayun. Hallelujah. Ngayon pala. Thank you, Lord. Sa'yo. Hello. Hey. Wow. Good morning. Ayun. Amen. Declare the goodness of the Lord. Yes. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan. So, tayo muna ay mananalangin. Amen. Hallelujah. Minister Ernie? Let's pray, let's pray. Gusto mo, tatlo tayong manalangin. And then, nakikiramdam siya. Gusto niya, kung magsasalita ako, parang hinihintay ko rin kayong tatlo na manalangin. So, pagtingin niya, ikaw na daw ang manalangin. Oo naman. Amen. Thank you, Lord. Kailangan lahat simulan sa panalangin. Thank you, Lord. Amen. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong habag at kagandang loob sa bawat isa sa amin. Muli po sa bagong segment, bagong episode ng GMJ na lagi ka namin kasama, muli mong luwalatiin ang iyong pangalan. Samahan mo kami sa bawat patotoo, sa bawat pagtuturo, sa bawat talatang marinig, bigyan mo ito ng buhay. Gamitin mo po kami, lalo na po si Pastor, na ang authority ng head pastor ay tunay pong maging napakagandang mensahe sa bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Tunay po na ang lahat ay iyong tinawag. So muli po, Ama, kayo po ang manguna, banal na Espiritu Santo. Mangusap po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Simulan na natin sa salita ng Diyos. Opo. Amen. Minister Thank you, Ali, yung ating word of the week. Then I will read yung ating word for today na pagpapatuloy ng God's glory manifested in our lives. So, Minister Ali, kita mo? Medyo malayo. Teka muna. Sino mas Ako na po, nakakakita? ako na po. Si Ernie na lang daw. Mas. Opo, ang ating verse of the week, 2 Corinthians chapter 2, verse 14, ng good news. Ayan. But thanks be to God, for in union with Christ, we are always led by God as prisoners in Christ's victory procession. God uses us to make the knowledge about Christ spread everywhere like a sweet fragrance. Amen. Mabangong halimuyak sa Ayan. lahat ng nakakakita. I will read ng atin na mga kaugnay ng ating paksa na pinagpapatuloy. Dito naman sa pangalawang Korinto 3, 1 hanggang 3. Basahin ko muna sa New King James at pakatapos sa Tagalog. Do we begin again to commend ourselves? Or do we need, as some others, epistles of recommendation to you or letters of commendation from you? You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is, of the heart. Tagalog, akala ba ninyo pinupuri namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas ng bato, kung hindi sa puso ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hallelujah. So yung God's glory manifested in our lives. Alam mo, napakagandang pag-usapan nitong ating bago dito sa ating 2 Corinthians 3:1-3. Yung ating word
for this week. Ano. Opo. Matanong ko kayong dalawa. Ayan. Hindi nyo to alam. Ano ang paborito niyong pabango, Minister Ali? At bakit? Ako ay Green Cross. Alcohol. Kidding aside, nabibiro ko rin. Ako naman yung white flower ba yon? Kasi pag senior na daw. Pero yung ka ba? Meron ka bang inaasam-asam na fragrance nung araw? Yes po, nung ako medyo bata-bata pa, ang gustong-gusto ko yung Chanel 5. Yun yung usong-uso noon eh. Chanel 5, pambabae ata yun. Opo, kahit na pumabae siya, pero napakabango sa akin na para bang ano ba yung scent ng Chanel 5? medyo matamis siya eh. Matamis. Sa aking Meron ako nabasa. Yang daw Chanel ay binubuo ng mahigit na 10,000 Okay. na ingredients ng floral. That's why it's very expensive. It's very expensive. So, ang pabango mo pala, Chanel 5. May 5 pa, no? Ano yung X something ba yan? X-trait ba yan? May Chanel eh. Dahil sa kanyang sweet-smelling fragrance. Chanel. Hindi ko naman po ginagamit, kundi gustong-gusto ko. Gusto mo na. Hindi, yung ginagamit mo. Yung ginagamit mo. Hindi po ako Wag na nagpapabango. Hindi ka nagpapabango pero gusto mo makaamoy ng mabango. Gusto ko makaamoy ng mabango. Magkakaiba naman to. Sige na nga. Kayo mga kapatid, sali kayo. Ano ba? Alam nyo ba, meron akong napag-aralan. At ako'y sumasang-ayon. Ang strongest scent daw ng mga tao, yung kanyang sense. Okay. Pinaka-strongest scent. Sense of humor. Kasi alam niyo ba na ang fragrance o perfume o yung mga naamoy natin ay extension ng ating personality. Yes. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Yes. Aha. Alam niyo ba nagkaroon ng ganyan? Piniringan yung mga mas younger. Tapos, identify nila sa amoy lang sino ang senior, sino ang hindi. Kaya nga sabi niya, Red Cross? Ano yun? Green Cross. Green Cross, Red Cross. Kaya nalalaman ng mga bata kung may edad na o hindi sa amoy. Nagbibiro lang naman siya. O mga kapatid, kasi meron na, sa bahay nyo, anong amoy ang naaamoy nyo sa bahay mo, Minister Ernie? Saan po? Dito sa aking kwarto ngayon? O sa dalawa bahay ko. Sige. Sige, ang pagkakaib. Una, ano muna yung paborito mong fragrance Okay. at bakit? So siya, ang nasabi niya, Chanel 5. Oo. Bukod sa expensive, isa kasi sa 10 pinaka-expensive dyan. Meron kasing Gucci, Dior, meron pang mga Givenchy, mga kung ano-ano mga mamahalin. Ang dami palang yung sa 10 pinakamahal. Meron din yung Clive Christian. O Clive, C-L-I-V-E, Christian. So, sa tingin ko, may Christian. Christian na pabango. Sige, ano paborito mo pabango? Ako po talaga Aramis ever since. Aramis? Opo. Ayaw ko kung natatandaan yan. Merong... Ako natatanda ko yung Pakuraban. Later na yan. Pero mas may luma pang pabango sa Pakuraban. Aramis. It's very expensive also. Aramis? Yes. Bakit? Ang Aramis po ay normally nung araw hindi ko siya gusto, but it has a strong smell. Kung sa kanya sweet, sa akin ay strong smell. Pero with a tinge of sweetness. Strong and sweet. Usually talagang mga panglalaki lang siya talaga. Panglalaki lang siya talaga. So pag ang kagandahan sa kanya, labhan mo na, planchahin mo na, lahat na. Pag suot mo, andun pa rin yung amoy. It remains. Hindi nawawala ang amoy niya. Hindi nawa. So ang maganda palang fragrance, long-lasting. Long lasting. Meron kasing mga yung fake. Paglagay mo ngayon, pagkaraan isang oras, wala. Wala nga isang oras, wala. Yung Aramis, pinalansa mo na, nilabhan mo na, pagsuot mo na doon pa rin. Matipid. Mahal, pero matipid siya. Para pa lang yung nilalagay natin sa labada, ano tawag doon?
Fabric Downy. Sapphire. Pagka natapos mo ng isuot, pag amoy mo, amoy downy pa rin. Fabric conditioner, opo. Usually po, yung nagtatagal na fragrance ay oil-based. Oil-based po kasi Pagka siya. madaling mawala ay alcohol-based. Ganun ba yun? Yung mga Kasi kolon po, mga alcohol-based yun. Kasi nagdi-dissipate yung alcohol. So, unlike oil. so again, yung tanong ko sa iyo, dalawa pala, no? Sasagutin mo yung ano amoy ng bahay mo doon sa bahay mong totoo at ngayon nandito ka sa bahay na kwarto. So, ang paborito mo, Aramis? Aramis. O paano pagbikas? Aramis. Aramis. Bakit mo paborito? Because it is a Strong, combination strong, of strong a and tinge and of a sweet. sweetness. A Oh. tinge of sweetness. Oh. Kaunting. Alam mo ba bakit ano ang scent ng luxury perfume? Pag sinabing luxury, ano ba? Hindi ho kasi ako luxurious. Excessive, luxurious. So you indulge yourself na kung may pera, may no? means, O may means. So, ano yung scent ng luxury perfume? Pero ikaw muna, ano yung scent sa bahay mo? Dito sa kwarto, actually may humidifier ako dyan. Gumagamit ka ng humidifier. Humidifier. Why? Because it gives a sense of peace. More on the senses than gives you a sense of peace. Meron palang yung pag naamoy nyo, alam mo, sa bahay na ako. Kahit nakapikit ka, kahit daling ka doon na hindi mo alam mo, nasa bahay na ako. You can identify with the smell. Dito yan sa bahay? Yes. Naglalagay ka kasi ng humidifier. Opo. Pinapatay ko lang siya paminsan-minsan, but normally 24/7. So pinapatay niya yung amoy na hindi maganda. Exactly. Galing Exactly. Sa bahay mo naman. Sa bahay ko, isda. Oh. Mga kapatid, baka ang bahay niyo daw, amoy Magagalit si isda. Mrs. sa akin. Nahuli. Hindi. Hindi, meron kasing bahay na amoy aso. Wala ko kaming hayop sa bahay. Sa loob ng bahay. We never have. Isda lang. Hindi, biro lang. Nilaloko ko si Mrs. Meron kasing amoy na ayaw nung mga asawang lalaki pagpasok sa bahay. Totoo yun. Ano yung amoy na yun na ayaw mo pag pumasok ka sa bahay? Ako yung amoy ipis. Ew. Merong ganun. Meron palang amoy ipis. Ay, marumi yung Hindi ko alam bahay. kung ano amoy ng ipis. Ano ba ang scent ng ipis? Masangsang? Masakit sa ilong. Masakit sa ilong? Repugnant ang amoy niyan eh. Repugnant? Explain. What is repugnant? Nakakasulasok. Parang, pag yung repugnant, Parang sinuntok ka sa sikmura. Yung scent kasi, merong picture na ginuguhit niya sa ating mind once na naamoy natin. Exactly. So yung figure na nasa isip ko, pag naamoy ko yon, yung marumi. Meron Yun. palang amoy na marumi. Meron. Oo, ang Kasi- dami kasi palang yun ang- fragrance. Ano? Yun ang dating sa isip natin na... So another question, ano ang pinakamahal na fragrance na alam nyo? Sabi mo, Chanel 5. Meron akong nakita, gusto nyo malaman. Sige. Pero ikaw muna. So ayaw mo pala ng amoy ipis sa bahay. Sabi ni Minister Ernie na ano lang, ayan. Humor lang yan. Humor lang ha. Amoy isda. Meron bang amoy panghe? Ay, oo. Meron. Merong amoy panghe? Lalo na may mga hayop na hindi marunong mag-alaga ng bahay. Ah. Nakamoy yan. Yun po, kahit na anong gawin mo, Ano yung amoy ng pusa? ay, mas matindi sa panghiyan. Mas patindi sa panghe. So ayaw mo nung amoy na yon. Opo. Kasi nga, hindi siya nakakabigay ng... Kailangan ang fragrance pleasant. Exactly. Tama ba ako? Exactly. Pleasant, Exactly. ano. So, yun na. Ako, ayaw nyo tanungin kung ano Ay, sige, paborito go ko. po, go. Hindi, tanong nyo yung tanong nyo, tsaka yung tanong ko, ulitin mo. Ano ba ang pinaka... Pastor, sabi nga Oo naman. nga po. Oh, sige. Pastor, unang tanong. Unang tanong, salin nyo naman ako. Oh. Ano ang inyong paboritong pabango at bakit? At bakit? Okay, ah? okay. Ang paborito kong pabango ay hindi ko paborito, pero paborito ng misis ko. So si Yun yung Stalia why. ang paborito mo? Hindi. Yun, sabi niya kasi kanina, Chanel, kasi gusto niya yung sweetness Sweetness. and at taint of, sa'yo naman, strong and sweet. Yes. So, sa akin yung Polo Sport.
Kasi yun yung amoy na gusto nung misis ko. Di ba panlalaki naman yun? Oo nga. Malibalik na. Oo, kaya pag ginamit ko yung polo sport, gusto niya yung amoy na yon. Kasi marahil yung pawis o yung ano na ano tawag? Excrete. Yung Excrete. chemical reaction ng Oo. pawis at saka ng Tapos pabango. pagka naamoy niya yun, alam niya kagad na. Na- Tama ba ako, kaya- Beb? Polo sport, ano? Sport. Eh, ikaw, ano paborito na pabango ng misis mo na pabango mo? Yun na nga po, yung Chanel na. Kaya pala. Okay na, naniniwala na ako kasi sabi ko, ba't pambabae? Yung pala kasi yun ang gustong amoy ng misis niya. Medyo ilang dollars yan, ang mahal pala niyang Chanel. Ay, Pastor, tatanungin ko naman po kayo ngayon. Tingnan mo na, yung sa'yo muna, yung Aramis, kasi yan ang gustong amoy ni misis? O gustong amoy mo? Gusto ko pong amoy. Gusto mong amoy. Pero tinanong mo ba si misis kung ano gustong scent niya? Actually, yan yung pabangong pinabili niya nung magpunta ako sa States. Talaga? Hindi ho yung Aramis. Pero dahil ako yung nagsisenior, hindi ko maalala yung pangalan. Nako, lagot ka. Sa linggo kasi malalaman natin yan. Nako, ano pa naman. Meron tayong supernatural fashion. Tapos meron tayong walk of faith. Eh, isa yan sa question. Naku, ano ko na yun sa mga question. May tip. Nako. O, ano yung tatanong mo ulit? Kayo po, ano pong amoy ang gustong-gusto nyo sa ano ang amoy ng inyong bahay at how would you describe it? Pagka dyan, malalaman nyo kay Sister Ria yan. Kasi, ang lagi kong, yung parang pleasant, beautiful, magandang smell, yung kwarto, hindi sala. Kasi yung sala, andyan lang yung mga bisita. Hindi naman lang. Pero kailangan din. Kasi, yung amoy sa sala mo, pagpasok pa lang, parang repugnant. First Ayaw nang pumasok sa bahay mo. Nasabi ko kanina yung pinaka-luxurious. Siyempre, popular pala ang mga tawag doon sa mga binabanggit natin. Ano? Pero expensive, kasali yung Chanel, kasali yung Aramis. Yung polo sport, ano? Ang luxury, scent, sabi mo kasi merong floral, merong citrus, meron palang tinatawag na woodsy, yung wood na amoy. Okay. Woodsy ba ang tawag doon? Wood o woody? Parang woodsy, oo, yung amoy. Oo. Pero alam mo ba na yung luxurious smell? Hindi nyo alam? Sumagot kayo mga kapatid. Kung ano. Alam mo kung ano? Yung amoy ng leather. Leather tsaka meron siyang kombinasyon eh. Leather tsaka nakalimutan ko na tuloy. Okay. Sa luxury. Basta yung, di ba pagka, yung iba gusto niya ng amoy kape. Pero ito, ang luxurious amoy daw, a combination of softness. Meron palang sweetness, merong softness. Parang yung amoy ng bagong biling kotse, pagbukas mong gano'n ng pinto. Parang gano'n. Yun daw ang luxurious scent. Oo. Pero yun ang luxurious. Pero ano ang priceless scent? Priceless scent. Kayo na. Tayo, fragrance of Christ. Priceless yan. Kaya nga yung ating word, magmamanifest tayo sa lahat ng dako na makakasalamuhan natin. Pag dumating ka pa lang, hindi siya hindi siya nasusukal, hindi siya amoy ipis, hindi siya amoy ihi, hindi siya amoy aso, hindi siya amoy isda, hindi siya amoy yung bata pagka sungad? Ano yun? Lungad. Amoy, gusto nyo ba yung amoy na yan sa bahay nyo? O di ba pagka naamoy mo pa lang, ayoko lang. Di ba? Di ba? Gusto mo na ang pinaka-priceless. Ibig sabihin ng priceless, walang price. Walang price. Kung sabihin yung pinakamahal na fragrance na sa buong mundo,
magkano milyon-milyon, kalimbawa. Pero alam niyo ba tayong Kristiyano, yung ating priceless tayo because we are the fragrance of Christ. Thank you, Lord. Ano sa palagay niyo? Kaya pala yung binasa nyo, yung sabi, we are being seen and read. Pwede palang Ay, tingnan mo na, doon sa pangalawa pa yan. Oo, kaya lang nabanggit ko, kasi parang they can also smell us pala because of Di the ba, sa fragrance. totoong buhay, pag may nakatabi ka, amoy anghit, excuse lang. Sa totoo, di ba lumalayo ka? Pag may nakatabi ka, nagsalita, Naku. may bad breath, yung kanyang smell, Buti na lang nausang face mask. galing naman ang mo, punchline. Buti daw na uso ang face mask. Di ba? So, kung ang mga Kristiyano, pagdaan yan, na-attract, humahalimuyak. Hindi nasusukal. So, bakit nasusukal ang mga tao? Pag Kristiyano, ayun na sila, tatakbo, magtatago. Ayaw kang harapin. Tayo ang pinaka priceless fragrance in the world, Christians, because we are the fragrance of Christ. Hallelujah. So, sa bahay, mabango. Sa kapaligiran, mabango. Sa loob ng kwarto, mabango. Maglilinis. Huwag amoy ipis. Huwag mo ipis. Huwag amoy suka. Huwag amoy aso. Huwag amoy isda. Ano pang amoy? Amoy basura minsan. Alam mo, meron akong napatunayan. Noong isang araw, bumaba kami. Ako, si Ria muna. Iba yung amoy. So, naglinis. Spray. Pag GMJ, pagbalik ko, andun pa rin yung amoy. Alam mo kung ano yun? Masangsang. Pagka nabulok pala yung mga prutas, nabulok. Yung kasi may nabulok yung pakwan, tumulo yung katas, may butas kasi nung nabili. Grabe. Ang tagal mawala yung amoy. Kailangan mo ng humidifier, air freshener or something. Kasi pagpasok mo pa lang, ayaw mo na. Kapag ganyan ang mga Kristiyano, kailangan fragrance of Christ tayo. Pleasant, sweet, parang luxurious smell. Because yung scent and fragrance are extension of our personality. Totoo yan. And it will have a lasting scent or fragrance. Merong lasting impression ang mga Christians. Pag naalala, si ano yan? Sige, Kaya kailangan malinis tayo. Ay, meron pa palang isa. Alam mo ba dyan, ang sabi doon, tayo ay sweet-smelling fragrance Fragrance of truth. offered to God. Alam mo ba yun? Another question na dito na sa ating lesson. Kung ikaw ay Biblia, Anong chapter ako? anong chapter? Hindi. Anong- How much would they or people grasp about you? If you are a Bible, how much? Not so much. Sabi ni Sister Sally, how much will people grasp? Another word sa grasp. Understand about you. Basically, ang madaling maintindihan ng tao ay true words. Ano ka mo? True words. Words sa Mga salita. Pananalita. But merong mas lasting effect ang sa gawa. Kasi maintindihan din nila yun na what we are saying should reflect doon sa ating mga gawa. Kailangan, compatible yung sinasabi. At doon sila nila naintindihan kung ano yung mga tinuturo natin, sinasabi natin. So, kasama yung proof. Amen.
madali nilang maintindihan. Ayoko sabihin good answer kasi another word sa good. Pwede Better. better. Yes. O kaya, excellent answer. Ang masasabi ko dun sa sagot mo ay it is an answer based on your experience. Amen. Kaya yun ang nasagot mo. Kasi, sabi mo sa salita, sa Bible, what is in the heart comes out of the mouth. So, to, Kaya kapag merong mga Kristiyano, di ba, Bible, acronym, Believer's Instruction, before before leaving leaving the earth. earth. So pagka nakita ka tas yung mga salita mo, bawa, paangil, pasigaw, galit, nasa puso pala yon. Nako, yung pala ma-understand ng mga tao sa'yo kung ikaw ay Biblia. Papaano yung laging may negative sa bibig? Ang hirap din, ano? Gusto mo bang kasama yon? Actually, ano yan yung, kumbaga sa pagkain, different ingredients, kasama din yun Para maging Para ma-realize mo yung hindi bad. mamimiss mo yung tama dahil yung mali ang nakikita mo. Iba naman yung perspective niya. No? Ano siya it's part of life na Merong negative na tao. You become better because of this. Parang nagiging hasaan mo. Hasaan, O tapos yes. nakikita mo yung iba't ibang perspective or personality ng mga tao. Yes. Ba, ang ganda naman ng iyong pananaw doon. Pero in reality, gusto mo siyang kasama? Ano po, minimal lang. Now I see. Ayaw din palang kasama yung mga negative. Halimbawa, Hoy, punta tayo sa ganito. Ano sasabihin ng negative? Ayoko dyan. Okay. Gastos dyan. Gusto mo kasama yan? Iwan na lang po muna. Iwan na lang po muna siya. Ayun na, sa'yo naman. Question, ulitin ko, hindi na. Hindi na po. Sa akin po, makikilala ang Biblia. Yun ho ang tanong niya. No? How would the people grasp or understand if you are a Bible? Yung pong perspective and convictions ko naman. So, more than just kung ano yung sinasabi, more than just being negative, kundi yung aking perspective sa buhay, yung aking conviction, ano yung pinaninindigan ko. Kasi doon ako humuhugot ng mga desisyon sa buhay. Yung mga choices that I make in life, if they are based on the scriptures, immediately makikita nila na ang Biblia ay nagiging buhay sa isang taong yon dahil yung paninindigan niya ay ang paninindigan ayon sa salita ng Diyos. Meron lagi tayong naririnig na ano man tawag dyan, slogan o coin ng mga salita. Si Kwan, Walking Bible. Narinig mo na yan. Yes po. So, mas mainam sa iyo na maintindihan ka as a walking Bible. Yes. Sa iyo naman, maintindihan ka na sa iyong pananalita at gawa. Ibig sabihin yung doctrine tsaka behavior kasama. They become andyan one. yung gusto mong i-share? Okay Ikaw po. na? Ako muna po. Gusto mo sige. siya naman? Hindi, ako na muna. Sige, ikaw na. Okay. Yung sa akin po, yung sa 2 Corinthians 3 din, pero verse 2, basahin ko lang po. You are an epistle written in our hearts, known and read by all. Ito po kasi yung panahon na si Paul ay under attack, no? And this particular letter, especially sa chapter 3, he was defending his ministry. Okay? Bakit ho siya hinihinga ng tinatawag na letter of recommendation? Kasi po nung araw, costumbre pala talaga yun. Kasi nga po may mga fake na, alam niyo yun, basta kumita, kaya sabi niya, I am not peddling the word of God. Ay, nandun yan sa chapter 2, no? Opo, Sige, babasahin nila rin yung chapter 2. Tuloy-tuloy, baka okay. ma-interrupt kita. Okay, so yun na nga, para malaman kung legitimate yung nagpupunta doon, nagtuturo, hinihinga nila ito. But in the case of Paul, he defended himself because unang-unang maliwanag sa kanya na hindi yung sarili niya ang pinopromote niya. Wala siyang vested interest, no? Unlike the other one, sabi nga doon na they were peddling the gospel, no? In fact, he expressed his deep affection towards, makikita mo yung bakit totoo yung ministeryo niya, bakit genuine.
No, sabi nga niya sa 2 Corinthians 2:4, for out of much affliction and anguish of heart, meaning he went through a lot, no? A lot of difficulties. I wrote to you with many tears, not that you should grieve, but that you might know the love which I have so abundantly. Alam niyo, he made himself so vulnerable before the people. Yun ang isang talagang ministro eh. Hindi siya yung parang siya yung hari, siya yung Panginoon ng mga tao, siya yung taga-o. Hindi. In fact, he made himself vulnerable. Na sabi, ganun ko kayo. Sabi nga, with much tears pa nga eh. No? So, in defense of his ministry, he told those who oppose him that the Corinthians themselves are his letters of a recommendation as true apostles of Christ. Hindi niya kailangan ng rekomendasyon kahit kanino sapagkat ang rekomendasyon niya ay mismo ang buhay ng mga patutuo sa pamamagitan ng mga, sabi nga, tignan niyo sarili niyo. Ano ba nangyari sa sarili niyo? Ba't niyo ako hinihingan ng rekomendasyon, no? Na papel lang nga, no? So, ang ganda ng sinabi niya sa 1 Corinthians 9:2, if I am not an apostle to others, kung merong hindi naniniwala sa akin, pero doubtless I am to you. Sabi niya, no? For you are the seal of my apostleship in the Lord. Alam niyo, pag sinabing seal, hindi ka bibili ng produkto na wala na yung selyo. Kasi ang selyo ang nagpapatunay na yung binili mo totoo. So sabi niya, ang ministeryo ko totoo. Kasi kayo ang selyo ng aking ministeryo, ng aking pagiging apostle ni Kristo, ay totoo. Okay? So, saan tayo? Okay. So, nakita nga yung transformation of the Corinthians from paganism to Christianity, no? And this clearly demonstrated the validity of their ministry. Kasi sabi dun sa binasa natin, our hearts. Kasama niya kasi dito si Paul, si Timothy, at saka si teamwork. Okay, so sa atin mahalaga yun na hindi ikaw, no? May mga kasama ka, hindi ikaw ang bida, at kinikredit niya. Hindi niya sinabing my heart. Sabi niya, our heart. No? So binibigyan niya ng credit yung mga kasama niya. Also emphasize that the Christians are living epistles within Paul's heart and his companion. Bakit sinabi niya ito? Alam niyo, naalala ko dito, in Jeremiah 31:33. Sabi dito, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. The very gospel, which is what Jeremiah 31:33 is talking about, is in the heart of Paul, because it was God who planted this, no? At sabi nga niya, itong nasa puso kong ito ay actually nahayag sa inyo, no? The Corinthians are the living proof of the gospel that is written in the heart of Paul. They are the living gospel of Christ, of the new covenant that can be seen and read by all. Yan yung po tinatanong nyo sa amin. No? Sabi ko, dagdag, hindi lang pala nakikita, naaamoy din. Ano? Okay. In a spiritual sense, Paul was the pen that wrote the living letter of the Church of Corinth. No? Symbolic. No? And their testimony is Paul's credentials. Ito, kayo ang credential ko. Huwag niyo na akong tanungin. Tignan niyo ang mga sarili niyo, no? Christ was the author. Ito po yung parang pinaka bahagi ng Jeremiah 31:3, operating in the life of the Corinthian church, no? Christ was the author of their salvation, and the Holy Spirit was the means of winning the congregation to Christ, no? Kitang-kita mo yung operation of Paul's ministry. It was not him. He never claimed anything for himself. In fact, that their lives, the Corinthians' lives, were delivered not by Paul, but by Christ. Their faith in Christ was a direct result of Paul's work on their behalf. Sabi niya gano'n, ano? So, makita natin dito na pag si Paul nagsalita, diretso eh. Wala nang walang, you cannot argue with it anymore kasi ayan yung ebidensya eh. Okay, there was no need for any recommendation for Paul because the Corinthian manifested the very power of the gospel to save through Paul's ministry. That was in the heart of Paul. When he received the gospel, he emphatically said, it's the gospel, the power of the gospel. And he gave and delivered that power to the Corinthians. Kaya hindi lang siya kumbinsidong na kung ang mga Korintong nagtatanong sa, kini-question yung kanyang authority, ay titignan within themselves how the gospel has changed them, wala nang kwento. Wala nang usapan. Kaya tatanong ka ba, hindi, Kristiyano ako kasi, you don't have to defend your Christianity. Let me see. Kaya sabi ni Paul, tignan nyo.
Maganda rin po yun kasi kung hindi ka naniniwala sa gospel, wala talaga. Hindi rin maglalabas yung sinasabing gospel, the embodiment of gospel in your life. No? So nasa sayo yun. Romans 1:16 po yun, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the... Kaya sabi ko pa kanina, paano mo alam na Kristiyano ka? Very clear sa'yo, ang power ng gospel magwo-work kahit kanino. Wala nang kaduda-duda yon. Kaya wala rin siyang kaduda-duda sa kanyang credential, sigurado siya. Si Trapp, no, sabi niya, the fruitfulness of the people is in the preacher's testimonial. Ay, gusto ko yun. Di ba? Yung bunga mo, tayo po, bunga ng ating ministeryo, ay makikita mo doon sa testimonial sa pamamagitan ng mga taong kanyang dinala sa Panginoon. Okay? The Corinthians were the written letter from Christ. Amen. The Corinthians, totoo po, it's not just the ministry of Paul that brought them to that, but it was Christ speaking to them directly. Christians are love letters from Jesus Christ. We are love letters from Christ. Yes, because of the gospel speaking through us, Amen. working through us. Okay? Lesson learned, mabilis na lang po. Hindi. Take time. Okay. Okay yan. Oo. Ay, ang ganda nun, pag sinabi mo tayo nga yung love letters o love letter galing kay Kristo na makikita ng mga tao na nasa puso ni Paul at ng mga manggagawa. Yes. You Amen. don't even have to try to be a Christian. Because if the life of Christ is in you, it will speak. It will manifest. It will manifest. Kaya nga sinasabi niyo sa isa pong napag-aralan ko, don't try too hard to be perfect because you cannot. No, it's only through Christ and the presence of Christ in us that will make that possible. No, may tatlo po doon there should never be guilt in your life. No. There's the existence of guilt should not be there anymore. No, guilt in a sense na hindi, sabihin, pag nagkasala ako, hindi na ako guilt. No, it's not that. It's the burden of sin that is continuously condemning us. Kasi may mga nakausap po akong tao. Nung araw pa naman po ito sa ating church. Alam mo, brother, hindi ako siguradong pinatawad na ako ng Diyos. Romans 8:1, Opo. No more condemnation. No more Lahat condemnation. Kasi Kaya nga, nagkaroon ka na ng repentance process. Na. yes, opo. Yung po mga series natin na binibigay natin, I really appreciated them. Christ in every book in the gospel. You know, bakit nasanay tayo po na ang lagi nating, in fact, yun ang tinuro sa atin nung araw, magpakabait ka lang, gumawa ka lang ng mabuti, tumulong ka lang sa kapwa. Ang sabi ko, nasaan si Kristo doon? Kaya nga po itong pag-aaral natin, no, nakakatuwa po kasi it's no longer what I am doing for Christ, pero sa simula, What Christ has done for me. not only now, but even yes. before the foundation of the world, even during the times of the Jews, God is already working for our lives, designing our lives. Ando na. Kaya ngayon, tayo ngayon, ang hugot natin, ang lakas natin, ang karunungan natin, ang lagi nating tinatanong, ano ba ang ginawa ng Diyos sa akin? Nasa Ephesians 2 nga dead to sin pa tayo, He died for all of us. Yes, no? opo. Pag nalaman mo yon at talagang you embrace the truth and you go through the Yes. process, sabi mo nga, kayong letter merong transformed life. Yes. Amen. Yung Ephesians 2:10, ang linaw-linaw doon na we are the workmanship of Christ, no? At noong pa man, pag sinabing noong pa man, even before the foundation of the world, God has already planned all our good works. Ay nga sabi ko, huwag kayong magpakabait kasi yung bait natin is limitado sa naiintindihan natin at karanasan natin. Pero yung ginawa yun po, kaya napakaganda ng ginagawa ng Glory to God ng Conference Church. Ipinaliliwanag ng mabuti sino ang Diyos, ano ang ginawa ng Diyos, at sa pamamagitan noon, malaman mo muna sino ka talaga. And those things, when accepted and really you immerse on those words, it is those things that will transform us, not our effort. Hindi, ang hirap po ipaliwanag kasi ako. Byproduct ng ating... It's a byproduct of the truth. Because of the grace of God yes. and through faith in Christ, Yes. we are Christ's workmanship created to do
tsaka pa lamang mga gawang mabubuti for the glory of God. Yeah. Amen. Prerequisite po yan ng Hebrews, ano to? Prerequisite po yan ng, ano ba itong sasabihin ko? Amen. Ephesians 2:10 nga, no, na ito ay mga gawa ng Diyos na noon pa lang ay sinimula. Imagine, wala pa tayo, sinimula na ng Diyos sa atin. And now, through the gospel, it is slowly being realized. Amen. So, ayun na nga po, ang requirement kasi sa atin, hindi yung good works. Ang requirement sa atin that will please God is Hebrews 11:6. Faith. Without faith, without you accepting, without you knowing what I have done for you, without you believing the works I have done for you, I will not be pleased with you. Kaya po ginagawa natin ngayon, glory to God, ay tinuturo natin sa kanila, ito ang Diyos, ito ang ginawa ng Diyos, diyan ka humugot, diyan ka babango, diyan ka babait. Oh? So doon po natin makikita na talagang, ay, si Kristo na nangungusap kasi hindi na ako talaga ang sabi mo na, don't hear what we are not saying na, but minsan madalas kasi even the flesh is parang mukhang mabait naman, di ba? The flesh can produce good works in us, but we must recognize, sabi niyo mga kanina, ano bang fragrance ang naaamoy ko? Fragrance ko ba o fragrance ni Kristo? So we have the discernment, kaya sabi niyo nga, pagsanay ka sa fragrance ni Kristo, pagkatapos may iba kang naamoy, sabi mo, hindi si Kristo to, ako ito. Walang ostentatious display of Wala ourselves. po, opo. Amen, Ito na nga po yung lesson learned. Changed lives are the very reward of our ministry. In fact, the greatest evidence of a Christian life is a transformed life. Regeneration, ano? Amen. Regeneration Born po of the tayo. Spirit. Opo. Amen. At ayun po ang quote-unquote, ang success ng ating ministry. No? Sa mamaya ko na babasahin yun. Sa amin po, lagi namin sinasabi sa mga tao, kayo ang reward namin. Pag nakita namin ang pagbabago sa inyo, we are so rewarded by the fact that hindi nasayang ang salita ng Diyos sa inyo. Kaya nga po, nakakatuwa po sa atin na pag tayo ay, sinasabi niyo, babalik tayo doon, makikita mo na, sa ano nga po, sa mahogany, may isa doon na nakita ko siya nag-umpisa na mawawala, parang kabuti, nandoon. Tapos, ang mga patutuo niya, alam mo, minsan suntok sa buwan. But when I came back, dahil assign ako ngayon doon, sabi ko, alam mo yung, hindi lang feeling, it's the glorious presence of God na humahalimuyak habang nagsishare. Kasi sabi mo, my God, Progress, what maturity. power of Amen, God amen. is working in the life of this. Hindi ka ba matutuwa nun? Ako nga po, ang prayer ko lagi, isa lang Lord, kahit isang kaluluwa lang. Alam mo, speaking about Minister Ernie, briefly lang So, lately, nakakapunta kami dun sa mga prayer meetings na matatagal na there are times na hindi naman kami lagi nakakapunta o minsanan. Kasi dito yung mga taga-Corinto, sabi ni Paul, nasa puso namin. Pagpunta namin, hindi naman tatangos ang ilong mo, tataas ang kilay. Nare-remember ka nila, ikaw daw yung unang nag-minister sa lugar nila. So yung sinasabi mo yung heart mo dun sa flock entrusted para sa lahat ng mga manggagawa ni Lord, andun yung heart mo for the flock. So what are you doing after yun, naalala pa yung pag-minister mo. Kaya po napakaganda pag pinababalik nyo kami sa pinupuntahan namin dati. Because we are rewarded without you knowing it. Kasi yung heart kasama dun sa sabihin natin, hindi lamang ito assignment or something. It is a relational leadership or servant leadership na lagi nating naririnig. Kasi sabi niya dito, sa puso namin kayo ang patutunan. So yung kanyang care and concern, nasabi, ganun din naman sa iyo, briefly, nung pagpunta mo sa mga assignments mo ngayon, kinagigiliwan ka ng mga matatanda. So, yun lang na maaalala na magili. Tuloy na tayo dyan. Okay po. Preaching with the heart. Miss Universe and the thing. Okay? Preaching with the heart. You just don't preach. You pour your heart to the people. Paul was pouring his heart to the people. Transparency nga, no? Opo. I always tell people this. Wala akong
ilusyon na pag nagturo ako, kahit na anong ganda ng aking pag-preparation, this is nothing. Because without the anointing of Christ right here, who will touch you, this is nothing. So the best thing I can do as a preacher is to preach with the heart. Because eventually that is what the Lord will honor. And Hindi that lamang sila na-entertain. ay dapat Yes, po hindi. O dapat naka-impart yung Word of God that will Yes. transform their lives. And that is the power of God working in them while you are preaching. Preaching with sincerity. Sabi nga, pouring your heart. Nandun din yan, ano? Sa susunod na verse 4 ba yan? Ay, opo. amen. Dalawa na lang po, tapos na ako. Sige. That we are the living epistles of Christ being seen and read by the unbelievers. Ito naman po yung mga coordinators. Alam niyo po ba ako yung may inggit? Ako yung may selos. Sa? Quote-unquote. Sa mga coordinators. Tuwan-tuwa po ako sa mga coordinators natin na how much effort they bring to themselves so that they can bring one soul. Alam niyo po ba na, kasi akala, yung preacher na magdadala. Hindi po eh. Kapag ang salita ng Diyos ay nakarating sa buong katauhan ng isang taong nakikinig, siya mismo I experienced that in San Pablo. Isang tao, dalawang tao, sila lang ang the word is hakot, not because everybody became our member, but because they were bringing in souls, no? And yun na nga po makikita natin, no? Pero ibang klaseng inggit yun, ano? Opo, inggit na nakakatuwa. Ayan. Inggit na nakakatuwa na salamat. Para bang sinabi mo, maging ganyan din ako ng lubusan. I would be more passionate than them. Kasi they would spend time, money, and everything. Minsan, iiwanan yung sa okasyon sa pamilya para gawin lang. Sarado yung negosyo. Nagsasara sila. Totoo po yun. Ayun, again, it's our reward at nakakatuwa po. And finally, that our confidence is not based on our positions we hold, but in the transformed lives we have brought to Christ. Sabi ko, ano ngayon kung preacher ako? Ano ngayon kung minister ako? Maganda po yun. It's an honor. No? Don't get me wrong. But the thing is, I cannot hold on to this position because the only thing I have are the souls that I brought to Jesus Christ. If there is such thing as pride, in the right term of the word, then you are my... Paul was saying the same thing to this. You are my pride. You are my treasures. Kaya naiiyak ako pag... Ganun na lang niya kamahal, no? So finally, 2 Corinthians 4:17. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for a glory that vastly outweighs them then and will last forever. Thank you, Lord. Amen. Bago sa iyo, may birthday muna tayo, ha? Sige po. Mga kapatid, happy birthday sa inyo. Sino-sino to? On February 9. 9, happy birthday to Sister Pauling Asanza. Jennifer Yan. Bano. Thank you, Lord. Sister Pauling, alam ko na andyan kayo sa Daiya ngayon. So, thank you, Lord, at celebrate ang inyong birthday with our kapatiran dyan. So, Isa lang? Sister Elvira Curameng, ang ating taga Isabela. Sister LB, thank you, Lord, at ngayon pa lang inyong birthday. Yan. And then, Sister Jennifer Banwa. Kaano ni Brother Bong? Sister Jennifer Banwa, happy birthday po. And Sister Ana Mosquera. And we have anniversary. Happy anniversary to our brother Jojo and Sister Bing Magpayo. Sa Chicago ba sila? Yes, Amen. Amen. Sa Anak Chicago. ni Pastor Fred, and son-in-law. Happy birthday. Happy birthday Birthday, po. happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy
Happy Happy birthday and birthday, happy mga anniversary. kapatid. Enjoy Happy your day. anniversary, yeah. Ayan po, para sa ating new song. This is a new song, no? New song of the week, the author of Salvation, composed by Brother Darwin Datu, music by Brother Daniel Cosme. Arrangers, marami po sila, teamwork. Brother Daniel Cosme, Brother Don Santarenala, and Brother Alan Cabral, performed by Brother Alan Cabral, Brother Don Santarenala, and Brother Maki Caralipio. Ito na po, si Brother Jed Barrios for the song Author of Salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the faults we've committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past and past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past our past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. Send forth the loads to Him, cast all our burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God,
protection and preservation. He is Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation, the author of salvation. The author of salvation. Beautiful Amen. song. No? Jesus Lord is is the author of of our Our salvation. salvation. Si Minister Ali sa verse 3. Pero bago yan, Jam, kamusta yung ating mga kapatiran? Marami bang mga... Oh. Na-forward na kay Ayan. Brother Ali. Meron ka ba pakibasa. diyang mga... Yan, tignan po natin. Ay, sige nga. Sa verse 3 si Minister Ali. Basa mo. Yan. Opo, from Sister Josephette. Sa akin, Dulce Cabana. Dolce. Perfume. Dolce. Dolce and Cabana. Why? Wala pong sinabi kung... Okay, basta mabango yun. Saka mahal ng konti. Ngayon ko lang nga po nabasa yan eh, na Dolce encounter. Gabbana. Opo. Ito po isa, Sister Sally. Favorite ko pong pabango ay Victoria's Secret. Yung love spell sa amoy pa lang po ay punong-puno ng pagmamahal at malinis ang pakiramdam. Love spell. Cleanliness is next to godliness. Glory to God. Amen. Opo, Sister Rosebel Katabay Hugo, Imari Perfume. Ito kasi nagustuhan ko sa katamtaman lang yung amoy. At hindi siya matapang. Kaya di kaniya kaya ipaglaban. Ha, joke. Hindi daw matapang. Sige. Katabay hugot? Taga Pangasinan po. Katabay hugot? Hugot. Hugo. May hugot. Sister Rita Manggao. Yes. Ako po, Avon product. Nagpo-promote. Okay naman yun. Kasi Avon dealer po ako, pero ang favorite ko ay Sweet Honesty Classic And Imari. and Imari Classic. Kaya order Kaya na po order kayo na sa po kayo Honest pala siya, no? Ang kanyang fragrance, honesty. Galing, ha? Brother Dato. Darwin na po. Dito po sa bahay, amoy efficacy. Pansinyor? Opo, pang senior. Hindi kami nagkakalayo. Sa akin, Green Cross. Ayan po yung mga... Sa'yo, Minister Ernie, meron pa? Okay. Tungkol po kasi may binanggit kasi sa akin. Sister Jam. Yun na po yung Yan na yun. kabuuan. Opo. Minister, sa'yo na yung verse 3 Yan. ba? So, thank you, Lord, that ako po ay nabigyan ng verse 3. 2 Corinthians chapter 3, verse 3. For as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tables of stone, but on fleshy Tablets? tables po, tablets. Apo, King James po rin ito eh. But in fleshy tables of the heart. So, sa Tagalog po, pinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. So thank you Lord, ang ating i-share ko po sa inyo ay hango sa
napag-aralan na ng mga naunang scholars at karagdagan din po ang aking pansariling insights and experiences. Sabi po doon sa unang part ng ating nabasa, for as much as you are manifestly declared, it is not only as written in his heart, sa puso po ito ni San Pablo, but as seen and known by others. Kaya nga po kanina yung tanong ni Pastor Alex sa akin, paano tayo naintindihan? If you are the Bible, paano ka maintindihan? Paano masasabi na ikaw ay naintindihan? So, ayun nga po, sa ating pananalita, pag-share ng gospel, ay makikita nila dapat sa sarili din nating gawa. Kasi doon, yun yung fragrance na will stay. Yung salita ko minsan kasi madaling makalimutan kasi marami tayong naririnig. Pero yung action, yung iyong ginawa, Yung impact, no? Yung impact yun, it will stay. It will leave a lasting impression. Ayun nga po, kaya kailangan talaga ito yung nakikita eh. Yan, that day, the Corinthians are as a letter of commendation. Alam po ninyo, meron po akong experience na binago ako ni Lord, yung aking pananaw. Lately po, nagkaroon ako ng prayer meeting sa Talim Island. Which is bagong-bago po lang. First time ko pa nakapunta roon. At ang sharing nila, ang hindi nila makalimutang worker ay si Sister Menchi. Tapos nakita ko doon sa ating mga kapatiran kung paano sila magsalita, paano sila mag-behave, paano sila magmahal sa bawat isa. Nagbago po ang aking pananaw sa ating kamanggagawa. Kasi po, Sister Menchi lang yan. Yung pupunta, kakape, ganun lang yung parang ano siya, yung... Parang casual lang. Oo, yung hindi mo siya... Parang list, gano'n? Hindi naman. Parang member lang siya ng pangkaraniwang Yes. manggagawa. Totoo yan. Tapos nung nakita ko yung impact. kanyang dedication, True. yung naging effect niya sa mga na minister niya, sabi ko, naku, patawad, Lord, kako, kasi napakababa yung aking paningin sa kanya. Naging classmate ko nga po siya nung kami nag-aaral. At kung hindi siya tatanungin, hindi siya iimik. Ganun po. Tapos, ganun pala yung kanyang naging effect sa mga kapatiran na kanyang na-minister. So, nagbago yung aking pananaw sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging manggagawa. Hindi pala nakukuha yan sa pagalingan. Kahit na ang galing mo sa school, hindi rin nakukuha doon. Yung impact niya doon sa mga tao, grabe, yung talagang kitang-kita mo ang pagkilos ng Espiritu Santo sa bawat isa. So, it manifested on them at ako ang unang nakorek. Grabe talaga yung... The word manifest means their lives made Christ become visible. Their lives made Christ become visible. Kitang-kita mo ang reflection ng Diyos sa kanila, ni Jesus sa kanila. Yung the way they love, the way they offer their services, talagang asikaso kami. Thank you, Lord. Grabe. This transformation is involuntary. Yung salitang involuntary, ibig sabihin yan, done without will or conscious control. Naalala ko noon si Mami, kapag ka na-layout niya na yung tatahakin, yung general direction, ang sasabihin niya, do it as the Spirit leads. Lagi siyang naandun. Basta nailatag na ito yung gagawin natin. And what you are going to do it as the Spirit leads. Sabi niya. Kaya nga ito yung sinasabing involuntary, yung ginagawa natin ito without will, yung
meron tayong topic na narinig ko kay Pastor, yung sovereignty at saka free will. Yun. Grabe pala yun. Tapos, without will or conscious control. When one is governed by the Spirit of God. Ganon pala yun. Kaya pala tayo, regardless of how difficult the command is, the instruction is, yung hindi natin sinasabing, ayoko dyan, dito na lang ako. Hindi, kasi merong Espiritu Santo na nagsasabi na, do it. Meron ka binuntahan, di ba, umaga, ilang oras ka nagbiyahe? 4, 5? Ayaw po. Kasi, ayaw ko kasi malate sa mga gawain ni Lord. So, dahil first time kong pupuntahan, first time akong naipadala, so, pagtaas ng GMJ, umalis ka agad ako. At malapit lang naman. Far view lang. Far view. And first time kong binagtas ang buong C5, first time kong binagtas din ang Commonwealth. Buti na lang merong maps. Reliable na pala ang maps ngayon ng Google. So, thank you Lord pa rin kasi yung mga instructions ng mga kapatiran natin, tanong eh. Saan ako liliko? Saan ako papasok? Yan. May mga markers and signs. At ganun din sa buhay natin actually. Kasi, may mga marker, signs tayong nakikita sa bawat isa na mini-minister natin na ito yung nagpapatunay na we are on the right track. Yan. So, we enjoy the perfection of Christ in our hearts through justification and are always progressing in Christ-likeness through sanctification. Yan, natutuwa ako dyan sa always progressing in Christ-likeness. So, hindi tayo nananatili na nakilala natin siya, sumusunod tayo, patuloy pa rin yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon and nare-reflect sa buhay natin. Actually, yan kaantabay nung move forward, grow, and glow in the service of Christ. Gustong-gusto ko yung grow. Alam niyo na kung bakit. Yan. So, this makes Christ more and more visible through our lives. Yan. Doon naman tayo sa written not in ink. Written not in ink. Alam niyo, may impact din sa akin ito. Letters were usually written in papyrus. Alam niyo yung papyrus? Papyrus, noong unang panahon. With a reed pen and with black pigment. Yun yung gamit nilang ink. Pero diyan sa 2 John 1 verse 12, I have much more to say, sabi ni St. John. I have much more to say to you, but I don't want it to do it with paper and ink. For I hope to visit you soon and talk with you face to face. Then our joy will be complete. Ayaw niya nung sulat-sulat lang. Ayaw niya nung text-text lang. Ayaw niya nung message-message lang. Ang impact sa akin nito mag-face-to-face na tayo. Huwag na yung virtual. Kasi yan yung sabi niya, then our joy will be complete. Meron ako naaalala sa Bible, may isang character doon na sabi niya, dati naririnig lang kita. Now that I have seen you face-to-face, sabi niya nga, Lord, I am ready. Pwede mo na akong kuhanin. Kasi nakita ko na siya. So, yan po ang impact sa akin ng not written in ink. Grabe, yung face-to-face na tayo, mga kapatid. Oo, it's about time. It's about time. Yung virtual, marami namang mga kapatiran na taga-ibang lugar na nag-migrate sa ibang lugar. Natuwa kasi nakikita tayo. Yes. Dito sa Pilipinas, pwede rin namang face-to-face. Yes, amen. Actually, lahat ng pamaraan na ibinigay ni Lord para sa atin to reach out, ito ay pwedeng gamitin. Yan. Kaya, thank you Lord na lang sa technology.
3 John, verse 13. I have much more to say to you, but I don't want to write it with pen and ink. Yan. Kaya, in contrast with the process, he speaks of epistles of Christ as written with the Spirit of the living God. So, ang sinasabi niya, hindi yung ink ang ginagamit, kundi it is the Spirit of the living God. At ito maganda rin, no? It is noteworthy that the Spirit takes place of the older finger of God in the history of 2 tablets of stones in Exodus 31. Doon po sa Exodus 31, ito yung binigay ng Diyos kay Moses, yung tablets of stones, which is the 10 Commandments. And it was written with the finger of God. At dito naman sa New Covenant, kasi Old Covenant yun eh. Dito sa New Covenant, na-replace yung finger of God with the Spirit of the living God. At napakarami pong ano yan. Napakaraming, it has greater glory than the older covenant. Limited po kasi ang glory doon sa old covenant. Ang nasa isip ko nga ang fingers kasi, ito ay pumipitik at nangungurot. Di ba? Meron siyang, basta heavy hand. Sa akin yung pagkaintindi ko. Pero ang Spirit of the living God, it is involuntary, sabi nga doon sa Tagalog, pababaitin ka niya sa pamamagitan ng pagmamahal. Yung lagi ko sinishare yan Paano ba ako nabago ni Lord? Kasi nung ako nag-start pa lang na mag-attend ng prayer meeting, for 2-3 years siguro, nakikinig ako, pero hindi ko naman sinusunod yung tinuturo nung nagtuturo. Basta narinig ko lang, na-entertain ako, ang galing naman nila. Pero dati pa rin akong gawa. Hanggang sa umabot dun sa panahon na, Lord, hiyang-hiya na ako sa iyo. Hindi ko naman sinusunod yung ginagawa mo. Pero lahat ng panalangin, yung sinasabi mo, pero lahat ng panalangin ko, sinasagot mo. Sabi ko, kaya dumating ako dun sa point na, from now on, Lord, susunod na ako sa iyo. Hiyang-hiya na talaga ako kasi, imagine, hindi ko naman talaga sinusunod, iniintindi yung sinasabi niya. Pero ngayon, nakasulat na sa puso mo yung ang espiritu ng living God, buhay, Yung it softens my heart. Yung pagmamahal ni Lord na kahit na hindi mo naman siya mahal pero mahal na mahal ka niya. Yun ang dala-dala ng Espiritu Santo. Living, The living God, Meron pa akong isang ugali Nung bata pa kasi ako, ayaw ko yung nautusan. Ayaw ko sa utos. Kaya, in my small mind, sabi ko, para hindi ako utusan, gagawin ko na lahat yung aking mga assignments. Mag-iigib, magwawalis, basta ayusin ko na lahat. Para hindi na ako utusan. Kasi pag nanonood ako ng cartoons noon, tapos utusan ka, ako'y galit na galit. Lalo na pag nag-aaral na, tapos utusan ka, galit na galit ako. So, ganun yung ginawa ko. Yung gagawin ko na lang ng maaga para hindi na ako utusan. Pero hindi pala yun ang solusyon doon. Ang solusyon pala doon ay mahalin mo yung utos. Kasi yung utos ang magbibigay ng mas magandang buhay. Yan, kaya nung napunta ako kay Lord, doon ko lang namahal ang utos. Kahit na sino yung nag-uutos sa akin thank you Lord pa rin, thank you Lord na lang ako. So isunod ay not in the tablets of stone, but on the fleshy heart. Fleshy heart, hindi na ito stones. The thought of a letter written in the heart of by the Spirit of God brings memorable passages. Ayan, marami pong passages actually ang tungkol sa puso. Doon sa Ezekiel 11:19.
And I will give them singleness of heart and put a new spirit within them. I will take away their stony, stubborn heart and give them tender and responsive heart. Para din po yan doon sa Ezekiel 36:26. Yan, sabi niya, alisin 26? 36:26 po. Yes po. Sabi niya, I will take away the stony and stubborn heart and give them tender and responsive heart. Yun po talaga yung naganap sa bawat isa sa atin na tumanggap kay Kristo. Naalala ninyo yung 2 Corinthians 5:17 na total change yung nangyari sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old one is gone and a new has begun. So, yung pangalawa po is the promise that the law should be written in the heart, which was to be the special characteristics of the new covenant. Hebrews 8 verse 10. Sabi po sa Tagalog, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Pareho rin po yan sa Jeremiah 31, yung nabasa po ni Minister Ernie. So, kaya po nagiging involuntary, yung automatic sa atin, yung pagsunod. Kasi naandito na. What is hidden in our heart, yun ay automatic na lumalabas sa ating bunganga, sa ating action. Kaya, sabi nga nila, tayo ay natamnan na. Natamnan na. And, kitang-kita na ang bunga. Yun. So, thank you Lord po sa mga kaganapan sa ating buhay. At yan lang po ang aking share tungkol dito sa verse 3 ng chapter 3. Amen. Thank you, Lord. So mga kapatid, glory to God. Tayo ay called by God, a sweet-smelling fragrance offered to Him. At tayo ang living epistle, sinulat sa hindi sa ink or tapyas ng bato, but the Spirit of the living God. So, final na lang, final. Anong awit ang inyong makukuha sa ating lesson? Ako, medyo mahirap. Siguro bukas na lang. Ako muna. Kasi yung sa akin yung nabihag mo na ang puso ko. Gusto niyong awitin? Sabi, paborito mo yun, Minister Ernie, di ba? Oo. Sige, ready? Nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Chorus. Nagbabaliw, di nagbabago, pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad, pag-ibig mo, Panginoon. Minsan pa, sabay-sabay tayo. Everybody, nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Nabihag mo na ang puso ko, Panginoon. Di nagbabago, pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad, pag-ibig mo, Panginoon. Amen.
Wala yung mic mo, walang sound. Hindi, pipindutin mo, baka napatay mo. Okay na rin yan. Oo. So, basa mong ba? Yes po. Pahabol po mga comments is from Sister Femi Carino. All glory and honor belongs to God. Naalala ko noong lumipat kami dito sa Village East. Village East. si Minister Ernie Worker namin at ang bakod namin ay yero pa. Unti-unting binago ni Lord ang buhay namin sa pagtuturo ng salita ni Lord through Comfy Worker. Thank you, Lord. Amen. Mga kapatid, see you tomorrow. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name. Amen. Thank you, God bless Lord. po mga kapatid. See you tomorrow. Timothy